Well, Mr. Go, kung ang PCG po ay ilalagay sa heightened alert simula October 29, ano naman po ang paghahandang ginagawa ng MMDA? Well, as always naman po, no, ang MMDA naman po, we are always ready to assist at hindi lang po when it comes to traffic management, traffic rerouting, but also we are there to assist yung mga motorista natin, especially po yung mga babiyahe sa ating mga bus terminals. Andiyan po ang ating ahensya para tumulong po hindi lang po sa pagmamanage ng traffic as I said, no, but also to help those people na wishes to travel by buses na matulungan din po sila sa pag-aakyat po ng kanilang mga bagahe, sa pag-a-assist po ng ating mga senior citizens at sa lahat po ng mga commuters natin. And aside from that, since last week, nag-umpisa na po ang tinatawag nating Oplan-Undas. Nag-umpisa na po ang ating mga clearing operations, hindi lang po sa mga pangunahing kalsada but also in all alternate routes and lahat po ng mga bus routes and also bus terminal areas, airport area po natin, and pati na rin po ang area po natin sa mga pier. Lahat po ito, nag-umpisa na po ang ating mga clearing operations to ensure that all traffic schemes will be managed properly and also to ensure yung ating mga motorista na mapapabilis po ang kanilang mga biyahe. Okay, may mga humingi na po bang tulong ng LGU sa inyo para linisin naman yung mga lugar or kalsada sa paligid ng mga sementeryo? Tama po kayo. As early as Monday of this week, no, nag-umpisa na po ang ating mga clearing, hindi lang po as I said sa mga alternatibong kalsada or sa mga alternate routes, but we also started clearing yung mga nearby cemetery areas. So nakapag-clear na po tayo specifically dyan po sa Maynila, dyan po sa North Cemetery, South Cemetery, and also yung dito po sa San Juan area, within Metro Manila, lahat po ito na umpisahan na po ang ating mga clearing operations. And rest assured naman po, pagpasok po ng Monday, mas lalong puspusan po ang ating mga clearing operations. Dahil unang-una, ang ating mga cemeteries naman po, no, it's distributed within Metro Manila. So lahat po ito, hindi lang po pag-manage ng traffic, but also to ensure, as I said, yung mabilis at yung continuous mobility ng ating mga kababayan. Meron po bang mga ipatutupad na traffic schemes sa mga susunod na araw kaugnay nitong undas? Well, as regard to traffic scheme, normal naman po ang ating mga traffic flows. But when it comes to the Undas itself, come 31, 1 and 2, no, for sure dadagsa po ang mga tao dyan po sa mga sementeryo. So some of the areas or the ingress and egress area of the cemeteries, definitely po magkakaroon po ng mga traffic rerouting schemes dahil we are expecting a heavy influx or a big volume hindi lang po ng sasakyan, but also yung mga kababayan po natin who wishes to visit yung mga yumao nilang mahal sa buhay. Ano po ang inyong advice sa mga motorista habang papalapit na itong mismong undas at itong Exodus? Well, first and foremost, syempre sa mga ano po natin, ng mga operators ng pampublikong sasakyan or especially the bus operators, ang pakiusap po natin, let's ensure the public na magiging safe po ang kanilang biyahe, and aside from that, maging mentally and physically fit po ang ating mga drivers to ensure yung mga long haul travels po o yung mga biyaheng malalayo ay wala po magiging aberya. And aside from that, yung mga pribadong sasakyan who wishes to travel outside of Manila or yung iba naman po galing probinsya, babiyahe po papasok ng Maynila, same lang po ang aming payo, no? Let's ensure that our vehicles are roadworthy para wala po maging antala sa biyahe and also para makaiwas po sa mga aksidente. And syempre po sa mga commuters, we advise that you go early if ever you're gonna take the buses or you're gonna take, kung pupunta man po kayo sa airport or sa mga pier, umalis po tayo na mas maaga para hindi po tayo masyado nagmamadali at hindi rin po tayo maipit just in case lang po na may traffic congestion. But rest assured, ang ating ahensya po, tuloy-tuloy po at magiging puspusan po ang pag-manage natin sa traffic. And just to add, starting 25, no? 25 October, naka-deploy na po ang ating mga tauhan, hindi lang po sa pagki-clearing but also dyan po sa mga areas near mga buses natin or mga bus terminals to ensure na maging safe at maayos po ang operasyon at yung flow po ng traffic natin. Okay, safety first. Ika nga, maraming salamat. Gabriel Maraming salamat Go, po. ang head ng Special Operations Group, Task Force for Road Clearing ng MMDA.